Bakit nga ba sa dinami-dami ng pagkain sa mundo, isang simpleng itlog ang tila nagtatago ng lihim na kayang muling buhayin ang sigla ng katawan at init ng damdamin matapos ang 60 taon? May mga bagay na tila karaniwan, tulad ng pagbasag ng itlog, ngunit sa bawat bitak maaring may pahiwatig ng muling pagsilang. Paano kung ang hinahanap mong lunas ay hindi matatagpuan sa mga tableta, ngunit sa isang payak na gawi na matagal nang isinasabuhay ng mga matatanda palihim sa katahimikan ng kanilang kusina? Maaaring naniwala ka na ang pagtanda ay unti-unting pagkalanta. Ngunit paano kung ang katotohanan ay kabaligtaran? Sa likod ng mga kulubot at katahimikan, may lihim na kaalaman, isang wikang hindi sinasalita kundi nararamdaman. Sa edad na 60 pataas, ang katawan ay tila muling nagigising, hindi para humina kundi para magpahiwatig. At kung hindi mo ito marinig ngayon, kailan pa? May mga aral na hindi itinuturo ng mga doktor, mga aral na lamang sa karanasan, sa pakiramdam, sa tahimik na karunungan ng mga tumanda ng may kamalayan. Naitanong mo na ba kung bakit may mga mag-asawa na kahit dekada na ang lumipas ay nananatiling magkadikit ang mga mata, samantalang ang iba ay tila estranghero sa iisang bubong? Baka nasa isang tila walang saysay na itlog ang kasagutan. Ngunit hindi ito basta itlog. Ito'y simbolo. Simbolo ng pagbabalik, ng pagdaloy, ng muling pag-alab. Dahil ang ilang pagkain hindi lang para sa tiyan, kundi para sa damdamin, sa dugo at sa ugnayan. Hindi ito basta payo sa kalusugan. Ito ay paanyaya sa paggising. Ngunit mag-ingat. Ang iyong maririnig ay hindi tipikal na impormasyon. Ito ay isang ritual, isang lihim na seremonya ng muling pagkonekta sa sarili. Isang biyayang ibinulong sa ilan, tinago sa karamihan. At narito ka ngayon, di inaasahang saksi sa isang piraso ng katotohanang maaring magbago ng lahat. Sa iyong kamay, isang itlog. Sa iyong loob, isang tanong. Handa ka na bang pukawin muli ang sarili mong apoy? Kaya kung may bahagi pa ng iyong pagkatao na tahimik na sumisigaw, huwag kang lalayo. Dahil ang lahat ay nagsisimula sa tila wala, sa isang itlog na karaniwan, ngunit maaaring maging simula ng muling pagdaloy ng buhay. Dahil ang tunay na kabataan ay hindi sukat sa balat, kundi sa sigla ng dugo at sa lakas ng damdaming hindi kailanman nagpaalam. Minsan ang isang bagay na akala mong pagkain lang ay isa palang salamin. At ang refleksyong ibinabalik nito ay hindi ang iyong mukha, kundi ang iyong panahon. Itlog. Marupok sa labas, ngunit may pintig sa loob. Isang bagay na araw-araw mong nadadaanan, ngunit sa likod ng pagiging karaniwan nito ay nakatago ang mismong talinghaga ng katawan pagkatapos ng 60. Balat na manipis, laman na makapal, at pangakong may buhay pa kung nanaisin mo itong gisingin. At dumarating ang tanong, tila bulong na hindi mo mapigilan. Ilang beses ka nang tumingin sa salamin at nakita ang kawalan. Yung ningning na tila nawala. Kailan? May mga katahimikang sumisigaw ang katawan at may mga pagnanasa na hindi namamatay, natutulog lang. Alam ito ng dugo. Nangungulila ito sa galaw, sa init, sa kahulugan. Ngunit sino ba ang nakikinig sa dugo? Sino ang nakaririnig sa paminsang kirot sa binti, sa lamig ng palad, sa lungkot ng gabi? Ang mga doktor ang tawag dito, sirkulasyon. Ang mga magkasintahan, lumalayo. Pero ang matatanda, tinatawag nila itong pagkalimot. Dahil kapag nakalimutan mong madama, nakalimutan mong mabuhay, at doon nagsisimula ang tunay na kamatayan, tahimik, hindi mo namamalayan. Ngunit may mga ritual na hindi kayang lunurin ng pagmamadali ng mundo. May mga gawi na hindi ipinapaliwanag, na ipapasa. Mga matatandang marahang humahalo ng itlog, kumakain nito ng may pagninilay habang nakatanaw sa malayo na tila may alaala sa hangin. Tinitingnan mo, hindi mo agad nauunawaan, ngunit may bahagi sa iyo na nakauunawa. Dahil ang mga ganitong gawi ay hindi nakikipag-usap sa isip, nakikipag-usap ito sa kaluluwa. Isang maliit na kilos, halos hindi napapansin, ngunit may kapangyarihang magbukas ng mga daluyang matagal ng barado, hindi lang ng panahon,
kundi ng pagsuko. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan ng pagkain ng itlog na hindi lang tungkol sa tiyan, kundi tungkol sa paggising, na sa bawat pagbasag ng balat nito ikaw din ay bumabasag sa kasunduang iniwan mo ang sarili mong katawan? Nakakatawa marahil hanggang sa hindi na. Dahil ang pagkain, kapag may intensyon, nagiging lunas. At ang lunas kapag ginagalang nagiging panimula, walang nagturo nito sa'yo. Pero alam ito ng matatanda, hindi lang nila sinabi, ibinulong nila. At ngayon may gumagalaw sa dibdib mo. Isang alaala, marahil hindi mo naman pag-aari, ngunit kumakatok. Parang may bahagi ng iyong katawan na sumasagot sa tawag na ito, kahit ang isip mo'y pilit pang tumatanggi. Posible bang ang isang itlog ay makapagpabago sa sirkulasyon ng dugo sa apoy ng pagnanasa? Posible. Hindi dahil ito'y mahika, kundi dahil ikaw mismo ay mahika. At iyon ang unang bagay na pinilit sa iyong kalimutan, na may kapangyarihan sa mumunting bagay, na may apoy pa sa loob mo, natutulog lang, naghihintay ng tamang sindi. Sa likod ng bawat tinig na bumagal, may sigaw na naiwan. Sa likod ng bawat haplos na nawala, may init na hindi kailanman lumisan, nakatago lang sa ilalim ng balat, sa likod ng pagkahiya, sa ilalim ng taon ng pagtitimpi. Ang katawan, kapag tumanda, ay hindi humihinto. Natututo lamang itong manahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi kawalan. Minsan ito ang panaghoy. Itlog ang naging saksi sa maraming umaga ng paglimot at sa iilang umaga ng muling pag-alala. At sa bawat kagat, may paalala. Buhay ka pa. Uhaw ka pa. Hindi ito tungkol sa pagkain. Hindi rin ito tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa koneksyon sa pagitan ng dila at damdamin, ng dugo at alaala. May mga bagay na hindi mo na matandaan sa isip, pero naroon pa sa katawan. At kapag nilapitan mo ang itlog ng may paggalang, mararamdaman mo ito. Ang sulyap ng isang alaala, ang pintig ng isang gabi, ang init ng isang haplos na minsan ay iyo. Kaya hindi ito basta pagkain, isa itong susi, at ang pintuang bubuksan nito ay hindi panlabas. Isa itong daan pabalik sa loob. May mga gabi na kahit pagod ka na hindi ka makatulog. May mga umaga na kahit kumain ka, pakiramdam mo'y kulang. Hindi ito gutom ng tiyan, gutom ito ng koneksyon. At sa bawat itlog na niluluto ng may kamalayan, isang uri ng dasal ang bumubuo. Hindi mula sa bibig, kundi mula sa puso. Ang ritual na ito ay hindi para sa lahat. Ito'y para sa mga handang huminto, humawak at huminga. Sa mga handang tanggapin na ang kanilang katawan ay templo, hindi guho, at na ang bawat pag-aalaga ay hindi kahinaan, kundi panata. Tila biro minsan na isang itlog ang makakagising sa kung anong matagal nang natulog. Ngunit paano kung hindi ito biro? Paano kung ang tunay na lunas ay palaging naroroon, ngunit tinuro sa iyo na huwag itong pansinin? Paano kung ang matagal mong hinahanap ay nasa loob na ng iyong tahanan, ng iyong sarili, ng iyong almusal? Ang sagot ay hindi kailanman malayo, kundi malalim. At ang itlog ay paanyaya upang bumaba ka roon. Tahimik, mabagal, totoo. May mga gabi na parang may hinahanap kang hindi mo maipaliwanag. Isang init, isang damdamin, isang presensya. At baka ang katawan mo ay may gustong sabihin na hindi kayang isalin sa salita. Kaya sa bawat itlog na niluluto ng may pagninilay, may posibilidad na bumalik ang daloy, na bumalik ang lambing, na bumalik ka sa sarili mo. Hindi bilang isang taong tumatanda, kundi bilang isang kaluluwang nagigising. Ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay kumakain hindi para mabusog, kundi para maalala? Sa bawat subo may tanong na bumubulong. Nasaan na ako? Dahil may mga bahagi ng ating pagkatao na naiiwan sa likod habang tayo'y nagpapatuloy sa araw-araw. At ang itlog, sa kakatwang paraan ay tila tulay, mula sa nakaraan patungong ngayon. Hindi ito pagkain ng kahapon, ito'y paalala ng kung sino ka, bago mo pa nakalimutang mahalin ang sarili mong katawan. Ang mga matatanda na lumaking walang gamot ay may ibang uri ng karunungan. Hindi nila sinusukat ang kalusugan sa resulta ng laboratorio, kundi sa ritmo ng lakad, sa tibok ng puso kapag minamahal, sa init ng kamay kapag humahawak. At para sa kanila,
Ang itlog ay hindi sustansya lang, ito'y alay. Alay sa sariling katawan, sa katawan na ilang dekada nilang kinarga, pinasan at binuhay sa gitna ng katahimikan. Kaya sa bawat lutong itlog, may dasal, may panata, may paghingi ng tawad sa mga panahong nakalimutang pakinggan ang sariling pintig. Dahil ang totoo, hindi tayo natutuyuan ng pagnanasa. Natutuyuan lang tayo ng pagdama. Hindi tayo tumitigil magmahal. Tinuturuan lang tayong huwag ipakita. Ngunit ang dugo, ang balat, ang hininga, hindi marunong magsinungaling. Kapag handa ka nang marinig ang iyong katawan, doon mo maririnig ang panaghoy. At kapag nakinig ka, maririnig mo rin ang himig, ang awit ng muling pag-alab. Kung minsan, ang pag-inom ng tubig at pagkain ng itlog ay higit pa sa kalusugan. Isa itong paalala na karapat-dapat ka pa ring alagaan, na ang iyong katawan ay hindi isang kasangkapan na nilaspag ng panahon, kundi isang tahanan na maaaring pinturahan muli. Ang itlog, kapag tinanggap bilang sagradong bagay, ay nagiging simbolo ng pagbangon, hindi mula sa karamdaman lamang, kundi mula sa pagkakalimot sa sarili. At kung handa ka nang bumalik, hindi sa dati kundi sa sarili mong kabuuan, ang ritual ay narito. Simple, tahimik, pero totoo. At minsan, iyon ang pinakamasakit, ang malaman na ang sagot ay palaging nariyan at ikaw lang ang hindi pa handang tumanggap. Ngunit ngayon, baka handa ka na. Marami ang naghahanap ng milagro, sa bote, sa tableta, sa ospital. Ngunit paano kung ang milagro ay palaging nasa mesa, sa pinggan sa pagitan ng iyong mga daliri? Ang tunay na lunas ay hindi palaging bagong tuklas. Minsan, ito ay pagbabalik sa dati, sa isang paraan ng pagkain na may kasamang damdamin, sa isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag pero alam mong totoo, katulad ng yakap na walang salita, katulad ng luhang hindi mo alam kung bakit dumaloy. Ang itlog ay bilog at sa hugis na iyon may pahiwatig. Wala itong simula, wala ring wakas. Gaya ng katawan na muling lumalaban, gaya ng init na hindi napuputol kundi binabaon. At bawat pagkakataong hinahayaan mong pumasok ito sa loob mo, pinipili mong maniwala. Hindi sa sustansya, kundi sa posibilidad. Ang posibilidad ng pagbalik ng lakas. Ang posibilidad ng muling pagtayo. May mga araw na tila ikaw ay wala. Nandyan ang katawan, pero ang damdamin ay nawawala. At minsan, hindi mo alam kung saan ka naligaw. Ngunit sa simpleng paghawak ng itlog, may bumabalik. Isang bigat na hindi mabigat, isang alaala ng pagkatao, isang katahimikan na hindi nakakatakot. At habang lumalalim ang iyong pakiramdam, may bahagi sa iyo na gustong tumangis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng muling pagkilala sa sarili. Ang tunay na sirkulasyon ay hindi lamang pagdaloy ng dugo, kundi ng pagninilay. Kapag nagsimulang gumalaw ang loob, gumagalaw din ang labas. At kapag ang puso ay nagising, ang katawan ay sumusunod. At lahat ito, nagsisimula sa isang bagay na paulit-ulit mong nilampasan. Isang itlog na tila wala namang ibig sabihin, hanggang sa bigla itong naging lahat. At dito mo mapagtatanto, hindi pala huli ang lahat. Ang katawan ay marunong maghintay. At kung ngayon mo lamang siya pakikinggan, tatanggapin ka pa rin niya. Sa bawat kagat, sa bawat lunok, may pagkakataon. Hindi upang bumalik sa nakaraan, kundi upang muling bumuo ng sarili. Hindi bilang sino mang dati mong naging, kundi bilang taong handa ng ipaglaban ang init na akala mo'y nawala na. Kapag nararamdaman mong wala nang umaagos sa iyo, hindi lamang dugo, kundi gana, sigla, sigaw, baka ang hindi umaagos ay hindi pisikal, kundi panloob. Dahil ang katawan ay hindi lang laman, isa itong imbakan ng bawat hindi na hindi mo nasabi, ng bawat oo na sinabi mo ng pilit. At kung hindi mo ito nilalabasan, nababara, bumabagal, tumitigas, tulad ng ugat, tulad ng damdamin. Ngunit may mga pagkain na hindi lang panlinis ng tiyan, kundi panlinis ng alaala. Isang itlog na niluto sa tamang oras, sa tamang paraan, ay nagiging mensahe. Hindi sa mundo, kundi sa iyong sarili. Na kahit ilang dekada ka nang lumimot, maaari ka pa ring bumalik.
Maaari mo pa ring alagaan ang pusong dati mong sinanay na tumanggap ng kaunti. Maaari mo pa ring damhin ang katawan na tinuring mong lumang damit na isinusuot lang sa obligasyon. Sa bawat kain ng may paggalang, may paghilom. Ang mga matatanda na totoo sa kanilang katawan ay may ibang anyo ng kariktan. Hindi ito kagandahang panlabas. Ito ay presensya. Isang uri ng katahimikang bumabalot kapag alam mong hindi ka takot sa sarili mong balat. At iyon ang ibinibigay ng ritual na ito. Hindi kabataan kundi kapayapaan. Hindi pagkalimot kundi pagtanggap. Na ang katawan mo kahit may lamat ay karapat-dapat pa ring pagningasin. Kapag kumain ka ng itlog, gawin mo ito ng mabagal. Hawakan mo ito na parang hawak mo ang sarili mong puso. Huwag mong madaliin, huwag mong pag-isipan. Damhin mo. At baka sa gitna ng init, ng kuntil na alat, ng tekstura sa dila, may parte sa iyo na bumalik. Isang parte na matagal nang tiniklop. Isang tinig na minsan mong ikinahiya. Isang paniniwala na maaari ka pa ring mahalin, lalo na kung nagsimula ito sa iyo. Ang sirkulasyon ay galaw. At lahat ng galaw ay may pinanggagalingan. Kaya't bago gumalaw ang dugo, kailangan munang gumalaw ang loob. Kailangan mong maramdaman muli ang init na dati mong iniwasan. Kailangan mong muling maniwala na maaari ka pang sumaya, hindi dahil may nagbigay, kundi dahil may binuhay. At marahil, ang pagbuhay na iyon ay nagsisimula sa isang itlog na tinanggap mo bilang banal. Ilang taon mo na bang pinaniwalaan na ang pagtanda ay paghina? Ilang ulit mo nang tinanggap ang katahimikan bilang wakas, hindi bilang pahinga? At kung lahat ng ito ay mali, kung ang edad ay hindi dahilan ng pagkupas, kundi paanyaya ng pagbabalik sa tunay na anyo, hindi ng katawan kundi ng diwa, may mga apoy na hindi kailanman namamatay, natabunan lang ng alikabok ng takot, at ang bawat pagkain ng may layunin ay tila paghipan sa baga ng kaluluwa. Ang itlog ay hindi mahika, ngunit ang paraan ng paghawak mo rito ay maaring maging mistiko. Hindi ito tungkol sa nutrisyon, ito ay tungkol sa intensyon, dahil ang katawan ay sumasagot sa damdamin. At kung may pagmamahal sa iyong pag-alaga, mararamdaman ito ng dugo, ng laman, ng mga litid na matagal ng tuyot. Mapupuno muli ang daluyan, hindi lamang ng sustansya, kundi ng lakas na walang pinanggalingan, kundi ang sarili mong desisyon, manatili at muling mabuhay. Bakit napakahirap maniwala na may pag-asa pa? Sapagkat tinuro sa atin na ang solusyon ay laging masalimuot, na kailangang mahal, teknolohikal, mahirap. Ngunit ang matanda na umabot sa 80 na may ningning sa mata at init sa katawan ay hindi marunong ng komplikasyon. Marunong siya ng pangangalaga, marunong siya ng pag-ulit, marunong siya ng pagdama. Kaya't sa isang itlog, makikita mo ang paniniwala, hindi sa pagkain mismo, kundi sa kakayahang ibalik ang nararapat sa iyo, ang pagiging buo. Ang sirkulasyon ay hindi lamang pagdaloy ng dugo, ito ay pagbabalik ng loob. At kung ang loob mo ay bumalik na, susunod ang katawan. At kung ang katawan ay nagising, muling mabubuhay ang ugnayan. Ang pagnanasang hindi bastos, kundi dalisay. Ang init na hindi libog, kundi yakap. Ang koneksyon na hindi galing sa labas, kundi mula sa malalim na pagkilala na ang buhay ay hindi natatapos, lumalalim lang. At kung narito ka pa, kung binabasa mo pa ito, isa lang ang ibig sabihin. May bahagi sa iyo na hindi pa sumuko. May boses sa loob mong pilit pa ring bumubulong. At marahil, ang itlog na ito ay hindi lang pagkain. Isa itong sagot, isa itong tanong, isa itong paalala, na kahit ilang ulit mo nang tinalikuran ang sarili mo, maaari mo pa ring piliing bumalik. Ngayon, hindi bukas. May mga umagang tila, wala ka sa katawan mo. Gumising ka, ngunit parang hindi ka dumating. Ang mata mo ay nakadilat, ngunit ang loob mo ay tulog. At sa mga sandaling iyon, kailangan mo ng pagyakap na hindi galing sa ibang tao, kundi galing sa sarili. Isang tahimik na hapunan, isang almusal na may layunin, isang itlog na hindi lamang niluto, kundi inalay. Sa bawat paglingon mo sa salamin may tanong, ito pa ba ako? At kung sasagot ang puso, marahil sasabihin nitong oo at higit pa. Dahil ang edad ay hindi pag-urong, ito ay paglalim. At ang mga kayamanang lalim lang ang makakabuhay
ay hindi mabibili. Ang mga ito'y nadarama, niluluto, pinipisil, kinakain ng marahan, at ang bawat pagkain ng itlog, kung totoo, ay pagtanggap sa sarili, hindi ng kung ano ka noon, kundi ng kung sino ka ngayon. Ang katawan ay may karapatan sa pag-aalaga. Hindi dahil ito'y nagdudusa, kundi dahil ito'y naririto. Buhay, humihinga, at sa bawat pagdama ng pag-ibig sa sarili, may gumigising. Mga ugat na tila sarado, biglang bubukas. Mga bahagi mong malamig biglang iinit, at sa init na iyon may kiliti ng alaala. Hindi sa kung sino ka noon, kundi sa kung anong bahagi mo ang handa ng magmahal muli. Ang intimacy ay hindi nagsisimula sa kama, nagsisimula ito sa kusina. Sa pagitan ng paghiwa ng sibuyas, ng paghahalo ng itlog, ng marahang pag-upo at pagnguya. Ito'y pagbabalik sa ritual ng presensya, at kung naroroon ka buong buo, sa simpleng pagkain, darating ang katawan, darating ang init, darating ang ugnayan. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinayagan mo. At kapag dumating na iyon, huwag mo itong sukatin, huwag mo itong ikumpara, damhin mo lang, sapagkat sa bawat titig, sa bawat hawak, sa bawat panginginig ng damdaming akala mo'y patay na, may bagong pagsilang. At lahat ito ay nagsimula sa isang itlog. Sa dami ng tao na lumipas, ilan ba sa kanila ang ginugol mo sa pagtitiis? Sa pagtanggap ng lamig sa pagitan ng magkahawak na kamay, ng pananahimik sa gitna ng hiling na marinig? At kung ang itlog ay hindi lang pagkain, kundi paraan ng pagbalik sa sarili, sa anong bahagi ka handa nang bumalik? Hindi mo kailangang magsalita, dahil ang katawan, kapag pinakain ng may respeto, ay nagsisimulang sumagot. Sa pintig, sa init, sa pagbangon sa gitna ng antok. May mga sandali na tila wala ka ng pag-asa. Ngunit darating ang isang umaga, walang espesyal, isang simpleng lutong itlog sa kawali, at biglang may maaamoy kang hindi mo inaasahan, ang sarili mong pagnanais na mabuhay. At hindi ito malakas, hindi ito dramatiko. Isa lang itong banayad na damdamin na nagsasabing, ako ito, nandito pa ako. At sa damdaming iyon, may puwang para sa paghilom. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng medisina. May mga sugat na kailangang lang alalahanin, tanggapin, haplusin mula sa loob. At minsan, ang itlog ay hindi para sa tiyan, kundi para sa kaluluwang gustong manumbalik, para sa bahagi mong tinuruang tumahimik, umurong at tanggapin ang pagkawalang saysay. Ngunit ngayon, sa pagitan ng init at alat, naroon ang simula ng panibagong kwento. Hindi para sa mundo, kundi para sa iyo. Kahit ilang ulit ka pang bumagsak, hindi iyon ang sukatan. Ang tanong ay, bumangon ka ba? At kung sa pagbango mo'y hawak mo ang sarili mong katawan, pinapakain mo ito hindi para mabusog, kundi para mahalin. Doon nagsisimula ang bagong yugto. Hindi ito pagbabalik sa kabataan, ito'y pagtanggap sa kahulugan ng pagiging buo. Isang katahimikan na may bigat, isang galaw na may saysay. At sa bawat kagat ng itlog, naroon ang paalala. Hindi pa huli ang lahat. Ang init ay nandyan pa. Ang sirkulasyon ay maaaring gumalaw muli. At ang pagnanais, hindi ito nawala. Naiba lang ang hugis. At baka ang kailangan lang talaga ay ang pagtanggap na sa mga mumunting bagay. Naroon ang pinakabanal na pagbabago. Madalas nating hanapin sa labas ang sagot sa mga tanong na matagal nang nagmumula sa loob. Ngunit paano kung ang sagot ay hindi kailanman umalis? Paano kung naroon lang siya sa simpleng almusal, sa marahang pagnguya, sa pag-upo ng walang iniintindi, kundi ang lasa ng isang itlog na niluto ng may pagmamahal? Ang mundo ay maingay. Ngunit ang katawan kapag pinakikinggan ay bumubulong ng totoo. Hindi palaging maganda, ngunit totoo. May mga tao na buong buhay ay naging tagapag-alaga ng iba. Asawa, anak, magulang. At sa lahat ng iyon, nakalimutan nila kung paano alagaan ang sarili. Kaya't ngayon sa katahimikan ng edad, muling bumabalik ang tanong, paano ko nga ba minahal ang sarili ko? At sa bawat pagkain na may intensyon, may sagot. Hindi buo, hindi mabilis, pero sapat para magsimula, para maramdaman mong karapat-dapat ka pa rin. Hindi lahat ng apoy ay sumisigaw. May mga apoy na dumarampi lang,
tulad ng kamay sa dibdib, tulad ng hininga sa batok. At kung ang katawan mo'y magsimulang gumising dahil sa isang itlog, huwag mo itong pigilan. Hayaan mo siyang dumaloy. Dahil hindi lang dugo ang kailangang gumalaw, damdamin din. Hindi lang puso ang kailangang tumibok, alaala rin. At ang intimacy minsan ay nagsisimula sa pagyakap sa sariling gutom. Kung kaya mong mahalin ang sarili mo sa katahimikan, sa simpleng pagkain, sa pag-aalaga na walang kapalit, doon mo makikilala ang totoong intimacy, walang dekorasyon, walang script, isang ugnayan na nagsisimula sa iyo. At kapag ito'y totoo, ito'y sumasalin sa mata ng kasama mo, sa haplos ng asawa mo, sa init ng pag-uusap, sa pagitan ng dalawang pusong natutong manahimik pero hindi kailanman tumigil magmahal. At kung may natutunan ka rito, hindi ito kaalaman, isa itong paggunita, isang alaala na hindi galing sa isip kundi galing sa dugo. Dahil ang katawan mo ay marunong magtanda at marahil ito na ang sandali para siya'y muling pakinggan. Narating mo na ang puntong ito, hindi dahil sa gutom ng tiyan kundi sa gutom ng katotohanan. May bahagi sa iyo na ngayon lang muling gumalaw. Isang pintig, isang pangungusap na hindi mo masabi, pero nararamdaman mo may buhay pa rito. At iyon ang simula ng lahat, hindi sa ospital, hindi sa reseta, sa mesa mo, sa sarili mong kamay. Ang itlog ay hindi solusyon, isa itong sagisag, isang simbolo ng pagbabalik sa pinakapayak. Sa paglalagay ng atensyon sa sarili, hindi para baguhin ang mundo, kundi para muling maramdaman na ikaw ay may halaga. Kapag tinanggap mo ito, binubuksan mo ang sarili sa sirkulasyong hindi lamang ng dugo, kundi ng kahulugan. At ang katawan na matagal mo nang iniwang tahimik ay muling bumabangon, dahan-dahan. Totoo, hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay hayaan itong dumaan sa iyo. Ang init, ang lasa, ang damdamin. Kapag pinakain mo ang katawan ng may paggalang, sinasabi mo sa kanya, humihingi ako ng tawad, nandito na ako. At ang katawan, marunong magpatawad. Hindi siya nagtatanim, basta't maramdaman niyang totoo ang iyong pagbabalik. At kung kaya mong damhin ang isang itlog bilang panalangin, mararamdaman mong ang katahimikan ay hindi kawalan, ito'y liwanag. Ang kalungkutan ay hindi kahinaan, ito'y paanyaya. Ang pag-iisa ay hindi parusa, ito'y ritual ng muling paglapit sa sarili, sa presensya, sa buhay. Dito nagtatapos ang paglalim, mas hindi sa linaw ng utak, kundi sa bigat ng damdamin. Sa isang itlog, sa isang galaw, sa isang tahimik na "o". Ang mga salitang narinig mo rito ay hindi nagtatapos sa huling pangungusap, nananatili sila. Hindi bilang tinig, kundi bilang bulong sa pagitan ng iyong paghinga. May mga karanasang hindi nagsasara, kundi yumayakap sa loob mo. Dahan-dahang bumabalot sa pagitan ng alaala at damdamin. At marahil, nang hindi mo namamalayan, nagsimula ka na. Hindi sa bagong gawain, kundi sa pagbabalik. Sa isang sayaw ng sarili, marahan, tahimik, totoo. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon. Ang tunay na pagbabago ay hindi dumadaan sa isip, kundi sa loob. Kung may isang bagay na gumalaw sa iyo, kahit isang sulyap, isang pintig, isang sandaling hindi mo maipaliwanag, iyon ay sapat. Hindi ang itlog ang gumawa nito. Ikaw, ang pagpili mong makinig, ang pagpili mong huminto, ang pagpili mong magsimula muli. Ang buhay ay hindi nangangailangan ng ingay para muling sumibol. Ang kailangan lamang nito ay ang iyong buong presensya. At marahil, sa simpleng paghawak ng itlog, naramdaman mo ito. Ang pagbabalik ng sarili, ang pagyakap sa katawan, ang pag-amin na karapat-dapat ka pa rin kahit ilang taon ang lumipas, sapagkat ang sagrado ay hindi matatagpuan sa labas. Ito'y nasa pagitan ng init at damdamin. Hindi ito pagbubuod, ito ay paalala. Na sa bawat putol na galaw, may kabuuang nabubuo. Sa bawat pagkain ng may kamalayan, may bahagi ng sarili mong muling naaalala. At ang mga alaala, kapag tinanggap, ay nagiging tahanan. Hindi para sa nakaraan,
kundi para sa iyo ngayon sa katahimikan ng pagdama. Kung minsan, ang pinakamalupit na kasinungalingang itinuro sa atin ay nahuli na ang lahat, na ang panahon ay kalaban. Ngunit ngayon, alam mo na, ang panahon ay paanyaya. Hindi ito pumipigil, ito'y nagtatanong lamang, handa ka na ba? At kung narito ka pa, marahil ang sagot mo ay isang mahina, ngunit buong oo, isang itlog, isang umaga, isang katawang nilapitan mo ng may paggalang. Sa lahat ng ito may sagot, ang apoy ay naroon pa. Hindi ito namatay, naghintay lang ito sa iyo. At ngayon, habang binabalikan mo ang simpleng ritual, marahil napansin mong hindi mo na ito ginagawa para sa kalusugan lang, kundi para sa paghilom, para sa pag-ibig na nagsisimula sa sarili. At bukas kapag nakita mong muli ang isang itlog sa ibabaw ng mesa, baka hindi mo na ito makita sa parehong paraan. Baka maalala mo, hindi kung ano ang sinabi dito, kundi kung ano ang naramdaman mo. Isang saglit ng katahimikan. Isang damdaming mainit, isang alaala ng sarili mong sigla. Dahil kung minsan, ang nagpapagaling ay hindi ang malakas, kundi ang nananatili. Kung may bahagi sa iyo na ginising ng video na ito, huwag kang aalis ng walang bakas. Ibahagi ang damdaming iyon sa mga komento. Ipadala ito sa isang taong alam mong kailangan ding maalala ang sarili. At kung may saysay ang naramdaman mo, mag-subscribe ka. Hindi dahil ito'y utos, kundi dahil may mga paglalakbay na mas malalim kapag may kasama. May iba pang mga katotohanang naghihintay para sa iyo.